Ikawalong kabanata. Tungkol sa mga pagkain na inialay sa mga Diyos-Diyosan. Ngayon, tungkol naman sa mga pagkaing inialay sa mga Diyos-Diyosan, kung maaari ba natin itong kainin o hindi. Kahit marami na ang ating nalalaman, dapat nating tandaan na kung minsan ang kaalaman ay nagpapayabang sa tao. Mas mahalaga ang pagmamahalan, dahil ito'y nakapagpapatatag sa atin. Ang taong nag-aakala na marami na siyang alam ay kulang pa rin talaga sa kaalaman. Ngunit ang taong nagmamahal sa Diyos ay siyang kinikilala ng Diyos na Kanya. Kaya kung tungkol sa mga pagkaing inialay sa mga Diyos-Diyosan, alam natin na ang mga Diyos-Diyosang ito'y hindi totoong Diyos dahil iisa lamang ang Diyos. At kahit na sinasabi ng iba na may mga Diyos sa langit at sa lupa, at marami ang mga tinatawag na mga Diyos at mga Panginoon, para sa atin iisa lamang ang Diyos, ang ating Ama na lumikha ng lahat ng bagay at nabubuhay tayo para sa Kanya. At may iisang Panginoon lamang, si Hesukristo. Sa pamamagitan niya ay nilikha ang lahat ng bagay, at sa pamamagitan din niya ay nabubuhay tayo ngayon. Ngunit may mga mananampalataya na hindi pa alam ang katotohanan ito. Ang iba sa kanila ay sumasamba noon sa mga Diyos-Diyosan, kaya hanggang ngayon, kapag kumakain sila ng mga pagkaing inialay sa mga Diyos-Diyosan, naiisip nila na parang kasama na sila sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. At dahil sa kakaunti pa lang ang kaalaman nila, nagkakasala sila sa kanilang konsensya. Kung sa bagay, ang pagkain ay walang kinalaman sa ating kaugnayan sa Diyos. Walang mawawala sa ating kaugnayan sa Diyos kung hindi tayo kakain, at wala rin naman tayong mapapala kung kumain man tayo. Ngunit kahit na malaya kayong kumain ng kahit ano, mag-ingat kayo, dahil baka iyan ang maging dahilan ng pagkakasala ng mga taong may hina pa sa kanilang pananampalataya. Halimbawa, may kapatid kang hindi pa nakakaunawa sa katotohanan ito. At ikaw na nakakaunawa ay nakita niyang kumakain sa templo ng mga Diyos-Diyosan. Hindi ba't mahihikayat din siyang kumain ng mga pagkaing inialay sa mga Diyos-Diyosan kahit na para sa kanya ay isa itong kasalanan? Dahil sa iyong kaalaman, napapahamak ang iyong kapatid na mahina pa sa pananampalataya, na kung tutuusin ay namatay din si Kristo para sa kanya. At sa ganitong paraan ay nagkasala ka na rin kay Kristo. Dahil nagkasala ka sa iyong kapatid na mahina pa ang pananampalataya sa pag-udyok mo sa kanya na gumawa ng bagay na labag sa kanyang kalooban. Kaya kung ang kinakain ko ay nagiging dahilan ng pagkakasala ng aking kapatid, hindi na lang ako kakain nito kailanman para hindi magkasala ang aking kapatid. Read the scriptures. Lahat ng kasulatan ay isinulat sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo ng katotohanan, pagsasaway, pagtutuwid, at sa pagsasanay sa matuwid na pamumuhay, para maging handa sa lahat ng mabubuting gawa ang naglilingkod sa Diyos.